Okay, good day class. Forensic 5, Chapter 4, Part 2. Today we will talk about the examination room, continuation ng nakaraan nating discussion. The general considerations in polygraph examination. In the polygraph examination and the 4 phases of the polygraph examination. So we have 3 topics here in the chapter 4 part 2. 4 phases of the polygraph examination. Okay? Mga anak, by the end of this session, you should understand not just the concept, no, but also how they are applied in a real life situation. So let's start. First is the examination room. The examination room. So, examination room, bakit importante yung room setup? No, na-discuss na natin ito noong nakaraan. Bakit importante yung room setup? So, kasi ang polygraph test, no, nami-measure siya via physiological responses. Again, ulitin natin ha. Lagi nyo itong maririnig kay ma'am. Ang polygraph test ay mami-measure sa physiological responses na merong heart rate, breathing, and the skin reaction. Pag heart rate, cardiograph. Pag breathing, pneumograph. Pag skin, galvanograph. So, kapag may distraction, no, maaapektuhan yung readings or yung chart. So, magiging inaccurate yung result. So, una, dapat quiet and private room yung meron tayo sa examination room. So, tahimik and private. So, dapat tahimik at walang ibang tao. Ano, para makapag-focus si subject. So, example, kung may maririnig kang nagtatawanan sa labas habang ine-interrogate si subject, no? Automatic madidistract yan agad. Ano po? So, next, we have the no police-like environment. No police-like environment. Ano ibig sabihin na to? So, hindi dapat maging mukhang police station yung examination room. Ano? Para hindi matakot or ma-pressure yung subject. Okay po? Example, kung puro makikita ng subject baril or police uniform, no, at mga kulungan sa paligid, no, kahit inosente yan, kakabahan yan, kahit hindi yan yung gumawa at i-interrogate mo lang para malaman yung mga ibang information, kakabahan. Ano po? Pangatlo, na-discuss ko to last time sa chapter 4 part 1, no windows. No, para walang visual distraction na makita yung subject. Let me check lang mga anak ha, kung tama si ma'am na chapter sa YouTube natin. Hinati-hati ko kasi to. Kung ang forensic 5 natin ay tama. Part 1 na to, ng forensic 5. Okay? No windows. Para, again, walang visual distraction. Now, another example kapag may mga kunyari, ina-interrogate si subject tapos may window. Kapag may mga dumadaan sa labas or may mga gumagalaw, no, mapapaling yung attention ng subject. Okay po. Pangalawa, ay pang-apat mga anak, na-discuss na rin natin to, no decorations or objects. So, anything na pwedeng pagtuunan ng pansin
ay dapat alisin po yan. Kasi kung may mga painting sa wall, baka yun na yung titigan ng subject, no? Imbis na mag-focus siya sa mga question ni investigator. And number 5, no loose objects like yung mga papers and pens. Yan, mga distraction din po yan. Kasi subject, they may, kasali po kasi yung fidgeting, sa detection. Subject might fidget or paari nilang paglaruan yung object. Gaya nga natin pag nasa school tayo, 'di ba? Yung dipindot na ballpen, no? Nakaka-distract 'yun, 'di ba, mga anak? So dito same lang din 'yan. So pag may mga ginalaw 'yan, kung sakaling may mga object sa harap niyan, sign 'yon ng nervousness or ng distraction. So, halimbawa, pwede niyang paglaruan yung isang bagay. Yun nga, kung example, yung ballpen. No? Instead na sumasagot siya properly, yung focus niya nandun na sa subject. And pang-anim, no external noise. Kasi kayo lang naman sa examination room ng investigator and ng subject. So, dito, noise affects concentration and emotional state. So, pag kunyari, dito sa room ng examination room, nandito yung cellphone, tapos tumunog yung phone, magugulat si subject and it caused the spike sa reading. So, magiging mali yung interpretation. Okay po. Next, the proper setup. Dito naman, simple lang ang room setup para controlled yung environment. Na-discuss ko na to. It includes the polygraph test, the subject chair with armrest. Tandaan nyo, hindi lang basta to chair, ha? With armrest. Bakit may armrest? Para yan sa galvanograph, no? Sa skin. Kapag nilagay na yung mga finger electrodes, saan ilalapat ng subject yung kamay niya. Okay? Arm rest. Next, the examiner's tool and the one-way mirror for the observation. Okay? Na-discuss ko na to, nilagyan pa natin to ng illustration last time. So, example, yung parang interrogation rooms sa mga movies, the more na controlled and na example nito mga anak ay yung mga napapanood nyo sa mga movies. But dito, in a real life, more on controlled siya and scientific yung ginagawa. So, sa tingin nyo, alin dito yung mga importante at bakit? So, yan magiging question din natin yan sa recitation natin. Sa tingin nyo, ano yung importante dito sa examination at bakit yun yung pinaka-importante sa steps and sa rules. Next, the general considerations in the polygraph examination. Okay. General considerations. So, una, meron tayong gather complete case information. Ito yung sinasabi ko sa inyo para may background si investigator bago siya magtanong sa subject. So, kailangan alam ng examiner yung mga buong details ng case para makagawa siya ng tamang questions. So, kunyari, ang case ay theft, no? Sample, theft. So, dapat alam niya na ano yung ninakaw, kailan nangyari, and sino yung involved, or yung 5 W's and 1 H. So, hindi pwede ring pananakot and hindi rin basta yung mga tanong. Yung last time na binigay natin sa chapter 4 part 1, ganun na klase ng tanong, ha. Dapat specific. Next, the proper question formulation. Paano gumawa ng
question sa subject. So, yung question, it must be clear. Itong question must be clear, direct, and laging based on facts. Yung totoo lang na nangyari. So, again, ulitin natin yung mga example ng paggawa ng tanong natin sa mali at sa tama. So, mali, kapag kunyari, dinirekta mo siyang may kinalaman ka ba sa nangyari? Naging example ko na to mga anak ha. And then tama naman kapag ang tanong ay, did you take the missing money? Like English, di ba? Depende sa language na maintindihan ng subject. Like, did you take the missing money from the office on March 10? No? May kailan and specific. No? So, next, inform the subject. Okay? Inform the subject. So, inform mo yung subject kung ipaliwanag mo kung ano yung test na gagawin. And yung polygraph machine, kung paano ito gumagana. So, sabihin mo na ito yung nagre-record ng body reactions and hindi ito nakakasakit sa kanya para mag-reduce ng fear dun sa subject. Okay? Next, reassurance technique. Dito, sinisigurado na sa subject na safe siya kung nagsasabi siya ng totoo. Like, kunyari ang sasabihin sa subject ay, if you are telling the truth, you have nothing to worry about. Bakit? It will affect, no? Kapag nagsasabi kasi yan ng totoo, pag truthful yan, relax yan. Relax lang yan sa mga pagtatanong. And kapag sinungaling yan, no? Kabado yan. Siyempre, pag kabado, may madedetect ka na physiological response and ayun, magi-start na kapag nag-polygraph test, madedetect yung physiological response niya kung saan siya kinakabahan. No? And 5, dapat may consent ng subject. Sa paanong paraan. Okay? Consent of the subject. So, dito, kailangan voluntary yung participation ni subject. No, hindi pwede yan mag-undergo ng polygraph test kung hindi voluntary na nag-sign siya. So, pipirma yung subject sa consent, no, bago ito mag-test. So, without consent, no, pwedeng maging invalid legally yung papers. So, bakit? Another question, mga anak, lagi nyo lang kapag may mga siksik tayong tanong, ay sagutin nyo na para maalala nyo kapag nagkaroon tayo ng recitation. So, bakit mahalaga yung consent, no, sa ganitong test? Bakit mahalaga yung consent sa polygraph test? Okay? Next, the last part is the 4 phases of the polygraph examination. Four phases. Una, phase 1. Meron tayong preliminary preparation. Dito, preparation stage kung saan kinukuha lahat ng information. Kinukuha lahat ng, ayan, medyo nagloloko na. Kinukuha lahat ng information ni subject. It includes yung information ni subject. It includes yung statement, evidence, and yung mga background info. Bakit? For example, robbery. No? Ang magiging tanungan dyan, anong naka-involve na tanong dyan is kung mga anong oras nangyari, ano yung ninakaw,
sino ang nag-present ng evidence. So, this helps to create the accurate question. Nakakatulong ito para itong mga information na to para makagawa sila ng question kapag nagkaroon ng polygraph test. Next, we have the phase 2. Yan, medyo naglolo ko. Phase 2 is the pre-test interview. Pre-test pa lang, hindi pa to yung mismong polygraph test. Pero ito, hindi pa to dito sa pre-test interview, hindi pa to naka-record mga anak ha. So, ini-interview muna siya before yung actual test ng 20 to 30 minutes. Ano yung purpose niya? Ay para ma-prepare si subject and ma-assess yung condition ni subject and pati na rin ng examination room. And also to explain yung process ng mangyayari. Kasi mga anak, yung mga question at yung mga sagot ay alam na dapat dito ni subject. Para pag nag-run yung polygraph test, yes or no lang siya ng yes or no. Kasi hindi nga naman, sinabi ko na to last time na hindi masusukat yung polygraph test sa mga sagot niya na yes or no, kundi saan? Sa physiological response. Kung nag-no siya and then nagbago yung physiological response niya, dun pa lang malalaman kung may sign of detection siya. Okay? So, hindi ina-allow yung mga subject na na pagod, no? Bawal yan. Mga hinihingal din, yan. Kasi nagde-detect tayo ng heart rate and blood pressure. Bawal din yung may sakit. No, kasi gawa sa pneumograph, cardiograph, yung breathing, no? And bawal yung under drugs and alcohol. Yan, bawal din sila. And yung merong emotional trauma. Kasi uncontrollable yung emotions nila, mahirap ma-detect. So, example, kung kakaiyak lang ng subject, hindi magiging valid yung resulta ng polygraph test. Kasi meron siyang unstable yung emotions niya. Okay? Next, phase 2, phase 3. The actual examination. Ito na. Ito na mismo yung may mga nakakabit na sa kanya. Magpo-polygraph test na. So, this is where the machine is used. Ano yung mga instrument natin? We have the breathing monitor, the heart rate monitor, and the skin response. Kapag breathing, pneumograph. Kapag heart rate, cardiograph. Pag skin, galvanograph. Yun nyo lang tandaan yun ha. Yung process na to is ikakabit na yung mga sensors and sasabihin niya lang yung mga answer na yes or no only and magi-start na ng mga question. So dito, hindi lang din basta tanong yung ginagawa natin. Meron din tayong types of questions na itatanong ng examiner sa subject. First is the irrelevant. Kailangan muna itong itanong sa subject, yung irrelevant, para yung response niya ay pumunta muna sa normal response. Kasi yung mga normal response sa mga tanong dyan, irrelevant question. Pag sinabing irrelevant question mga anak, wala tong kinalaman sa kaso. No, walang kinalaman sa kaso yung irrelevant question. Kailangan yun muna yung itanong mo, normal response, para kita agad kung ano yung pinagbago ng normal response sa specific response. Yung specific response, yan na yung relevant, may kinalaman na sa kaso. Okay? Example ng irrelevant, is your name Juan? Mag-yes or no ka lang. Next is
Kung pinag-usapan natin yung irrelevant question, meron naman tayong relevant question. Ito na yung may kinalaman sa test or directly related sa crime. No? So, example question, did you steal the money from the drawer? Ayan, may kinalaman na sa case. Steal the money from the drawer. So, mga anak, dito, kailangan munang irrelevant yung tanong para makita yung normal response and mag-shift siya to relevant question para dito yung gap na makikita na pinagbago or yung chart, like kunyari sa normal response, yung chart niya stable. Then, bakit nung tinanong na siya sa relevant question, yes or no lang din naman yung sagot niya, but biglang tumaas? May sign of deception. So, next, we have the control question. Dito, ina-explain ang paggamit, use of the comparison. So, literal na kinokontrol dito ng examiner yung tanong niya para lang makita yung pinagkaiba ng relevant sa irrelevant, no? So, example ay, have you ever lied to avoid trouble? No? Nabibigay lang siya ng mga question na pambalance. Okay, example, have you ever lied to avoid trouble? So, it helps no para ma-detect yung deception patterns. Kasi kapag relevant, sunod control question and relevant, makikita mo na yung pattern sa chart. Magkakaroon ka na ng interpretation sa mga tanong na to. We have the relevant, irrelevant, relevant, and control question. And last, next na phase natin is the post-interview. Kung meron tayong pre-test and actual interview, after na actual interview, meron pa rin tayong post-test interview. Dito naman, after ng test, meron lang mga follow-up questions. So, dalawa lang yung magiging outcome dito, no? If innocent, tandaan nyo itong mga anak lagi ha. Pag inosente, ang tawag sa kanyang pagtatanong ay interview. Okay, di ba? Sabihin dyan, example, okay, thank you for your cooperation. Magte-thank you na. Kasi inosente eh. No, nakita na agad sa chart na wala naman siyang kinalaman sa kaso. So, kung innocent, interview lang yung gagawin mo and you say thank you after that. And if deceptive or nagsisinungaling, interrogation ang gagawin. Example, your result shows inconsistency, no? Sinabi ng examiner na inconsistent yung mga sagot niya or na-detect sa physiological response. Therefore, tatanungin ulit siya dito sa interrogation, would you like to explain? So, yung pinaka-goal nito is for clarification and confession. No? For confession, clarification, and confession. So, maaring isa yung confession dahil kahit gumamit ka ng polygraph test at kung hindi reliable yung polygraph test, pero nag-confess yan sa paggagawa niya. Therefore, nakatulong pa rin yung polygraph machine. Kasi meron tayong post-test interview which is kung hindi gagana sa polygraph machine ay sa sarili na, magko-confess na. Ano? So, the purpose is to clarify the answer, to get more information, and para din ma-confirm yung mga findings.
So, yun lang ang ating tatlo and let's review and summarize it. So, sa examination room, dapat ay quiet, private, and walang distraction. No distraction. So, in general considerations naman, dapat ay complete yung info and yung mga proper questions, and kabilang din dito yung consent. So, in 4 phases naman ng polygraph, meron tayong preparation, pre-test, examination, ito na yung mismo actual, and the post-test. So, any more question? So, kung may tanong, i-PM lang si ma'am about this. And kapag may hindi naiintindihan, open naman po para magpatulong. So, if none, nang wala na kayo ding mga tanong, okay lang din naman. Basta i-PM lang naman si ma'am. Okay, kung ganun mga anak, ay tomorrow I will send the activity and wag na rin kayong wag nang magpatambak na mga gawain ha. You have lecture and activity sa Forensic 4 and magpapasa rin kayo tomorrow ng lecture and activity. So, thank you for listening and see you next